Gandang gabi mga kapatid. Salamat sa Diyos na tayo po ay iningatan ng Panginoon sa isang matagumpay na pagmimisyon sa Cagayan de Oro hanggang Agusan del Sur. Ang Kabadbaran po ay part siya ng Agusan, mga kapatid. No? In between Agusan and Butuan, mga kapatid. No? So, salamat sa Panginoon. Sa gabing ito, atin pong ipagpapatuloy ang atin pong pinag-aaralan na paksa, yung pong characters or characteristics of a mature Christian. So, bilang teksto natin sa gabing ito, atin pong buksan sa 2 Pedro, ang ating mga Biblia, Kapitulo 3, versikulo 18. 2 Peter chapter 3, verse 18. Purihin ang Panginoon. But grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ang sabi po dito, sa pamamagitan ni Apostol Pedro, nais ng Panginoong Diyos na tayo ay lumago sa biyaya at karunungan. So hindi lang tayo lumalago sa biyaya, kailangan din nating lumago sa karunungan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Pag sinabing growing in grace, mga kapatid, yun lang, growing in grace is another Bible study. How do you grow in grace? No? Unang-una, hindi ka pwedeng lumago sa biyaya kung hindi mo naiintindihan ang biyaya ng Panginoon. Dahil ang sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8, we are saved by grace through faith. No, ang kaligtasan natin, ang wika, ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ano po ba ang kahulugan ng grace? No, ang theological definition po ng grace ay unmerited favor. No, pabor na hindi tayo karapat-dapat matamo ipinagkaloob ng Diyos. At sino po ang kapahayagan ng biyaya ng Panginoon? Pakinggan po natin sa bilang konting ano lang. Sa John chapter 1, sino po ang kapahayagan ng biyaya ng Panginoon? Hallelujah. Dito natin basahin sa verse 16 ng chapter 1. Or, siguro umpisahan natin ng verse 14. Chapter 1, verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. No? Hindi grace lang. Siya punong-puno ng biyaya at katotohanan. And John bore witness of Him and cried out, saying, This was He of whom I said, He who comes after me is prepared before me, for He was before me. And of His fullness, no, ang kabuuan ng programa ng Diyos, we have received all, and grace for grace. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Christ Jesus, or Jesus Christ. So ang kapahayagan ng biyaya ng Panginoon in its full capacity ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Bagamat hindi natin sinasabi na walang biyaya sa lumang tipan, meron na po. Actually, magmula ng magkasala ang ating mga unang mga magulang nang sila'y damitan ng Panginoong Diyos ng damit na galing sa balat ng hayop at merong dugong na buhos, yun na po ang unang kapahayagan ng biyaya ng Panginoon. No po? And then, ang sabi sa Genesis, si Noah ay nakasumpong ng biyaya
sa mata ng Panginoong Diyos. Kaya hindi natin sinasabi na walang biyaya sa lumang tipan. Meron na po. Kaya lang ang kabuuan ng biyaya ng Diyos, ang fullness ng biyaya ng Diyos ay nahayag sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa kanyang pagbabayubay sa krus, tayong lahat ay nakatamo ng kaligtasan at tayo po ay naging kabahagi ng biyaya ng Panginoon. Kaya ang tao po ay maliligtas hindi sa kanyang sariling mabubuting gawa, kung hindi sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya kung tayo po ay biniyayaan ng Panginoon, mga kapatid, ang lahat ng atin pong natatamo sa Diyos, lahat ng ating pwedeng gawin at pwedeng magawa, yan ay dahil lang sa biyaya ng Panginoon. We grow in the grace of God. And therefore, kung ang Diyos ay mabiyaya sa atin, kailangan marunong din tayong mag-abot ng biyaya ng tao sa ating kapwa. Sapagkat hindi lang yan binigay sa atin para ating sarilinin, kung hindi upang ating ibahagi sa ating mga kapatid sa Panginoon at sa ating kapwa. At ang sabi ni Pedro, we have to grow in the grace and in the knowledge. So habang ikaw ay lumalago sa biyaya ng Diyos, nararanasan mo ang biyaya ng Panginoon, na sa kabila ng marami nating pagkukulang, ang Diyos ay mabiyaya pa rin sa atin. Mga kapatid, hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon. No, palaging sapat ang kanyang biyaya sa atin. Yan ang sinabi niya kay Apostol Pablo. No, dahil si Pablo ay binigyan ng tinatawag na thorn in the flesh, yung paraan ng Diyos para marendahan siya dahil sa dami ng kanyang kapahayagan. And therefore, he needs a thorn in the flesh to humble him down. Ang sabi ng Panginoon, subalit, my grace is sufficient. Ang aking biyaya ay sapat sa iyo. Kaya maging sa ating mga kapagsabukan, sa ating mga dinaranas na mga mahihigpit na pagsubok, anumang kabigatan o kahirapan o karamdaman, ang biyaya ng Diyos ay nananatiling sapat. Hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. At ang sabi, hindi lang daw tayo doon lumalago, lalago din tayo sa kaalaman, mga kapatid, no, ng ating Panginoong Jesucristo. At yan po ang ginagawa natin dito sa church. Kaya tayo dumadalo ng Bible study upang tayo po ay lumago sa kaalaman. At merong sinasabi ang banal na kasulatan, no, na bibigyan daw ng Diyos ang kanyang mga anak ng manggagawa, no, that will feed His people with wisdom and knowledge. Basahin po natin sa Jeremiah. Dito tayo sa Jeremiah chapter 3 verse 15. Anong sabi ni Prophet Jeremiah? Kapatid, Prophet Jeremiah chapter 3 verse 15, sabi dito, I will give you shepherds according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding. Bibigyan ko kayo ng mga pastol ayon sa aking puso na magpapakain sa inyo ng karunungan at kaalaman. No po, ang sabi nga ni Hosea, no, my people are destroyed because of lack of knowledge. Ang aking mga bayan ay nangasira sa kakulangan ng kaalaman. Hosea 4:6. Basahin po natin. Kaya importante ang kaalaman. My people are destroyed for lack. Hindi sinabing no knowledge, for lack, kakulangan. Hindi sinabing walang kaalaman, kundi kulang ang kanilang kaalaman. Mga kapatid, my people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I will also reject you from being priest for me. Because you have forgotten the law of your God, I will
I also will forget your children. Ang sabi ng Panginoon, because you have rejected knowledge, no, I will also reject thee. Ang tanong, ang sabi dito, kanino ihahayag ng Diyos ang kanyang kaalaman? Mga kapatid, no? Sayin natin sa Isaiah. Isaiah 28. May tanong si Prophet Isaiah, kanino kami magtuturo ng kaalaman? Verse 9, Isaiah 28 verses 9 up to 12. Whom will we teach knowledge? And whom will we make to understand the message? Those that just win from milk, yung inalis na sa pagpapasuso. Those that just drawn from the breast. Ibig sabihin, tapos na yung kanilang breastfeeding. And they are ready to receive further feeding. Hindi lang puro gatas. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, no, hindi pwedeng tayo ay pinakakain lang ng gatas. Mga kapatid, no, kailangan kakain tayo ng mabibigat at matitigas na pagkain ng Panginoon. Kaya ang sabi niya dito sa 1 Corinthians 3, mga kapatid, ito yung kanyang kalumbayan ng kaunti. No, dahil ang mga taga-Korinto may malaking problema. No? Ang tanong nga ni Isaiah, kanino kami magtuturo ng kaalaman? Yung mga tinanggal na sa pagpapasuso. Ibig sabihin, another stage of feeding. Hindi pwedeng puro gatas. Kaso dito sa 1 Corinthians 3 verse 1, ang sabi ni Paul, and I, brethren, could not speak to you as to spiritual, but as to carnal. Ano ibig sabihin ng but as to carnal? Ibig sabihin, binababa ni Pablo ang kaniyang standard. So that he can address yung pong problema ng mga taga-Korinto, dahil kung magsasalita siya ng mga malalalim na mga pamamahayag, hindi raw nila kayang liripin ang kanyang sasabihin. Ang sabi niya dito, and I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, no, but as to carnal. No, kaya ang paraan ng pamamahayag ni Pablo, dahil ang sabi niya, hindi kayong mga spiritual eh. So magsasalita ako sa inyo bilang kayo yung mga karnal na mga tao, hindi mga espiritual, ang sabi ni Paul. As to babes in Christ, mga baby kay Kristo. Ano ang sabi ni Paul sa verse 2? I fed you with milk and not with solid food. Why? For until now, you were not able to receive it. Hanggang ngayon, hindi nyo kaya ito. Sabi ni Paul. And even now, you are still not able. Imagine, dumaan na yung panahon. No po? At si Paul ay nag-i-expect na mapapakain na sila ng medyo heavy. Pero sabi ni Paul, pinakain ko kayo ng milk, no, dapat sana mabibigat na pagkain, pero hanggang ngayon hindi nyo kaya, sabi ni Paul. And what is the reason? Ano ba ang nakita ni Paul sa mga kapatid na ito kung bakit kailangan pa nilang patuloy na pasusuhin at patuloy na milk pa rin ang kanilang dapat na pagkain? For you are still carnal. For where there are envy, kung merong inggitan sa inyo, kung merong pag-aaway-away, merong pagkakabahabahagi among you, are you not carnal and behaving like mere men? Di ba? Ayan. So, ang isa pa lang sukatan na ang isang congregation ay baby, kung may ganyan, may kampi-kampi, may tribo-tribo, may grupo-grupo, may envy, may strifes, may division. That is a carnal walk, sabi ni
Apostle Paul, mga kapatid. Actually, may quotation si Barbanam yan. Sabi ni Barbanam, you are still elementary if you're still fussing and arguing. Sabi ni Barbanam, yung propeta natin, sa kanyang, if I will quote him, sabi niya, you're still elementary. Kung meron pa kayong hangover sa mga fussing and arguing. No? Yun ang sinabi ng propeta natin. No? At sabi ni Paul, for when one says, I am of Paul, no, meron silang mga paborito, mga binabandera, mga itinutulak na gusto nilang manggagawa. For when one says, I am of Paul, and another, I am of Apollos. So merong pagkakanya-kanya, meron silang mga favorite na mga manggagawa. Are you not carnal? Carnality pala yun, yung ganun. Who then is Paul and who is Apollos? But ministers through whom you believe as the Lord gave to each one. I planted, Apollos watered, but God gave the increase. So, ibig sabihin, wala sino man kay Pablo, kay Apollos, o sa aming manggagawa ang credit. None of us deserves to receive any credit because we may plant, somebody come along and he will water what has been planted, pero ang nagbibigay daw ng increase, hindi ang mga manggagawa, ang Diyos. And only God deserves the glory. For we are fellow workers, sabi ni Paul. You are God's field, you are God's building. So, ang may-ari sa church, ang Panginoong Diyos. Kami ay mga errand boy lang ng Panginoon, mga announcers ng kaniyang salita. Pero ang mga tao, hindi ganon. Ang mga tao mahilig sa kanya-kanya. Ang mga tao mahilig sa meron silang mga itinutulak na paborito nila. At yan ay hindi po strange dahil maging ang mga nanay ng mga apostle ay nagtanong sa Panginoon, Lord, sino sa mga anak namin ang uupo sa iyong kanan at sa iyong kaliwa? Mga stage mother, yung mga nanay ng mga disipulo ng Panginoon. Sabi ng Panginoong Jesucristo, wala sa aking kamay ang sino man ang uupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Yan ay nasa kamay ng Ama. Amen po? Kaya sa church, kung merong mga mahilig sa kampi-kampi, sa grupo-grupo, at masyadong tunnel vision, hindi tumitingin sa kabuuang perspective, mga kapatid, that is carnality. There should be no groupings. There should be no tribal arrangement in the church. There should be no favoritism in the church, mga kapatid. That's carnality, mga kapatid, no? Yun daw ay pagiging sanggol. Amen po? Kaya pinag-uusapan natin, kailangan tayong lumago. Dahil it's imperative na kailangan lumago ang mga mananampalataya. Hindi pwedeng tayo ay mananatili sa pagiging sanggol. Yun po ay abnormal. Walang tao, kahit sa normal at physical na kalagayan, hindi pwedeng ang bata ay mananatiling bata o baby o sanggol at hindi palaging gatas ang kanyang kinakain. Ang bata ay kailangan pakainin ng matigas na pagkain ayon sa kanyang edad. At ang bata ay hindi umaastang bata sa matagal na panahon. Meron tinatawag na physical development. Merong maturity in the natural. And therefore, all truth are parallel, maging sa spiritual, kailangan nagmamature tayo. Kailangan malawak ang ating pananaw sa gawain ng Panginoon. Amen! Amen po. Kailangan pag tumingin tayo sa ministry, hindi pwede yung tinitignan nating ministry, angeles lang. Hindi. Ang commission natin, malawak, mga kapatid. Pakinggan ninyo sa Matthew 28. Hindi pwedeng kung saan lang ang local church mo, doon lang. Hindi. Maaring member ka ng local church na yan, but there is a broader, larger responsibility and perspective na kailangan tignan natin. Mga kapatid, Matthew 28:19, ito ang utos ng Panginoon. Go therefore and make disciples of all nations. Amen? Go therefore.
Di ba? Kaya tayo nag-go. Hindi sinabing only sit. Di ba? Hindi pwedeng ang mga believers just sit and they will not go. Ang mandate ng church is to go and make disciples of all nations. Di ba? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them. So meron tayong mandate na magturo, to observe all things, na kilalanin ang lahat ng mga bagay na iniutos ng ating Panginoon. So ang mga apostol, ang kanilang trabaho is to continue. It's the continuance of the ministry of Jesus Christ. Mga kapatid, kaya kailangan po ang pananaw natin sa ministry, hindi yung, dito lang ako sa Angeles Church, ito yung home church ko. Tama, kailangan may home church ka, pero kailangan malaki ang perspective mo. Amen po? Malawak ang nakikita mo, mga kapatid. No? Dapat ganun tayo, brothers and sisters. Walang wall dapat ang church. No? Wag tayo maglagay ng wall because we're not a denomination. Di ba? Wag tayo maglagay ng wall. Brothers and sisters, ang trabaho natin is to spread the message of the hour. Yan ang mandate natin, mga kapatid. Tayo ang nagpapatuloy ng mensahe na inumpisahan at isinauli ng ating propeta. Mga kapatid, kaya may fivefold ministry na kinukontinue natin ng shout. Brothers and sisters, ngayon kung nakarinig na kayo, nagising na kayo, hindi kayo ginising, hindi kayo dinala sa katotohanan para umupo lang dyan at para i-enjoy lang yan. Hindi po, we all have a responsibility. Other than being beneficial in the local church, we have to have a bigger perspective, mga kapatid. At ganon si Pablo. Si Pablo is a missionary. Si Paul, he builds churches. Kaya nga siya ay apostle, mga kapatid, because he never ceased to build churches and he never ceased to go from place to place. Sabi niya, I will go where Christ is not yet named. Diba? Pupunta ako sa mga lugar na kung si Kristo ay hindi pa naibandera, mga kapatid. So kailangan, we have to get out of our four corners mentality, mga kapatid. Hindi ganon. Masyadong narrow-mindedness na pananaw yan sa ministry, mga kapatid. Kailangan malawak. No? Hindi hiwa-hiwalay ang mga simbahan. We are all interconnected. No? Hindi pwedeng sabihin ng San Mateo, dito lang kami. Hindi, walang ganon. We are all part of the body of Christ. Amen? We may be separated by distance and oceans and mountains, pero in the spirit, we are all interconnected. Hindi yan hiwalay, mga kapatid. Kaya hindi pwedeng, sa church namin dito, hindi. This is the body of Christ working hand in hand, together. Di ba? Mga kapatid, ang tawag dito, what's the term? Senior moments. we collaborate with each other. Di ba? No, we enhance, we support, mga kapatid, no? Ganun po ang body of Christ, brothers and sisters. Kaya universal yan eh. Catholic, we're Catholic. Because the meaning of Catholic is universal. So the body of Christ is a universal body. It's a Catholic in scope, mga kapatid, no? Yan ang meaning ng Catholic, hindi religion. The meaning of Catholic is universal. And the Church of Christ is a universal body, no? No, kaya hindi man tayo Amerikano at yung mga Amerikanong kapatid natin hindi man Pinoy, but the race does not disconnect us from each other. Sabi ni Paul, we are all part of the body of Jesus Christ. Praise the Lord. Amen. All right. So ituloy natin. So tapos na tayo doon last Wednesdays that we can even glory in tribulation. So ano pa po? What are the other characteristics of a mature Christian? Meron kang eternal perspective, that your perspective is not only hinging on the temporal. Your mindset is not just limited on what your eyes can see. Hindi po. Meron tayong eternal goal. Meron tayong talagang tinatarget sa paglakad na ito. Hindi tayo nagpapakapagal dito para lang sa pansamantalang buhay na ito. Hindi po.
this life is really not the life we desire. Amen po? Merong tayong buhay na yun ang inilaan ng Panginoon sa atin. We're just passing through. Lahat ng nakikita natin na ito, it will all vanish. It will all fade away, mga kapatid. No, and we're waiting for that glorious day na inihanda ng Panginoon para sa kanyang mga anak. No, we are actually in a school, we are being groomed, prepared for the kingdom that is to come. No, so 2 Corinthians chapter 4. Basahin natin. No? Well, may magandang encouragement si Paul dito sa verse 16. 2 Corinthians 4 verse 16. Therefore, we do not lose heart, even though our outward man is perishing. Yan ang purpose ng trials eh. Di ba? Para mawala yung outer man mo. We should not keep feeding this outer man. Sinusunog nga ng Diyos yan, kaya natatawa ako sa iba eh. Di ba? Ang finifeed nila yung outer man. Mga kapatid natin, no, we should not feed your pride. What we should feed is humility. Hindi natin finifeed yung pride natin, hindi natin finifeed yung ego natin, hindi natin finifeed yung carnal mindset. Kailangan mamatay yun eh. Di ba? Ang kailangan nating i-feed yung atin pong spiritual man, brothers and sisters. And therefore, yan ang dahilan ng Diyos kung bakit pinapahintulot na nasusubukan tayo, mga kapatid. Because our outward man is perishing. Yet the inward man, no, is being renewed day by day. How is it being renewed? Mga kapatid, by your affliction. Ito na yung sinasabi ni Paul sa verse 17. For our light affliction. Light pa nga yung sinabi niya. He is being modest with his statement. But really, affliction, mga kapatid, sometimes it's not light. Sometimes it's heavy. Amen po? Hallelujah. But for a moment, lagi naman yan ganyan eh. It's temporal. No? So what's the purpose of your light affliction, mga kapatid? To get rid of that outer man. To help us to be totally dependent to God. Yan po yung purpose niyan, mga kapatid. No? Is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Not unless na maintindihan natin ang purpose ng affliction and trials, na ito pala'y nagdadagdag sa timbangan ng kaluwalhatiang pang-eternal. Kaya lalo tayong umaasa ng buhay na walang hanggan dahil sa nakikita nating kakawalan ng bagay dito sa mundo. Di ba? Kaya nga, palagi ko sinasabi, hindi masama yung tayo ay pinagpapala financially. The only downside in material blessing, if we're not careful in balancing it, baka ayaw na nating dumating ang Panginoon. Dahil sobra tayong nag-i-enjoy sa buhay na ito. Di ba? Para bang ayaw natin pinag-usapan ng second coming is because we still have so many dreams and ambitions. There's really nothing wrong in pursuing something in life. Pero meron tayong eternal goal na hindi, dapat yung ating temporal na gustong mata mo, kailangan yan po ay naka-align sa ating eternal goal. Hindi pwedeng yung temporal goal mo nandito, yung eternal goal mo hiwala. Hindi pwede, kailangan naka-align yan. At ang dapat, hindi mo ina-align ang eternal goal sa temporal. Hindi po ganon. Etong temporal ang i-align mo sa eternal. Naka-align ba ito sa eternal plan ng Diyos? Tama? Hindi ito. Kasi ito, it will never fade away. Temporal goal mo, mawawala yan pag namatay ka na eh. Di ba? Temporal lang yan, mga kapatid. So, hindi pwedeng ito ang ina-align natin. Ang tanong, naka-align ba sa programa ng Diyos yung programa natin? Di ba? Is it in line? Is it in conjunction, mga kapatid, sa programa ng Diyos? Brothers and sisters, merong bigat pang eternal na kaluwalhatian niyang mga nagaganap sa buhay natin. Kaya sinasabi ko, huwag tayong nalulungkot pag may pagsubok tayo. Diyos mio naman.
Amen? Huwag kang malungkot. Ang isipin mo, yan ay you're in fellowship with the sufferings of Christ. Di ba? Kaya nga, Kristiyano tayo kasi binibigyan na tayo ng Diyos ng kaalaman. Bakit nangyayari ito? Whether yan ay self-inflicted na pagsubok o yan ay talagang kailangan mong daanan, at the end of the day, lahat yan will work for your good if you understand the purpose of God. Amen po. So wag niyo i-rebuke yung pagsubok. Hayaan lang ninyo, go through it. Don't run away from it. Because it's God's way of purifying us, mga kapatid. While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. Di ba? Kaya pwede nating tanungin yung mga kapatid natin, ano ba talaga yung goal mo? Do you really understand what this walk is all about? Di ba? Naiintindihan mo ba talaga yung buhay na ito, na buhay ng Kristiyano na ito? Do you really understand this? Or you're just following a crowd, you're just doing this for the sake na meron ka masabing church? Hindi po. You have to understand what this walk is all about. Or else you will not be able to overcome. Kasi lahat na lang kukwestiyonin mo. Lahat na lang ng bagay, ini-equate natin na pag blessed tayo, financially, marami tayong pera. That's the equation of blessing. That is how we equate blessing. Pag marami tayong pera, I am blessed because I have millions in the bank. Mga kapatid, pero hindi ganun ang sinabi ng Panginoon sa Beatitudes. Blessed are the poor in spirit. Amen po? Blessed are the peacemaker. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Hindi naman sinabi ng Panginoon, blessed are the millionaires. Ano sabi ng Panginoon doon sa young rich man? Na ibenta mo lahat yan, ibigay mo sa mahihirap. And he turned his back and went away. Sabi ng Panginoon, it is more possible for a camel to enter into the needle's eye than for a rich man to enter into the kingdom of God. For where your treasure is, there your heart will be. There should only be one sitting in the throne of our heart, and that is God. You understand me, church? So kailangan nakababa yung mga programa natin, nasa itaas yung programa ng Diyos. Hindi pwedeng ang programa natin nandito, yung programa ng Diyos nasa ilalim. Hindi po. If that is the case, then people don't really understand what this life is all about. Amen po? Kaya hindi tayo pwede makipagsabayan sa mga taga-mundo. Hey, hello, brothers and sisters, iba tayo. We are peculiar people. Inihiwalay tayo ng Diyos. We're not like the world. Amen po? We're not like the rest of the world. We may be in the world, but we are not part of this world. That's the truth. Amen po? We may be in this world, but we are not of this world. Hallelujah. Kaya iba yung pananaw natin. While we look at the things which are not seen, but the things which are not... While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. Why? For the things which are seen are temporal. Totoo naman di ba? Lahat naman ng, kahit sa uso, temporary yun, it fades, di ba? Kaya nga uso Pag sinabi mong uso, ibig sabihin hindi yan permanente. May season lang yan. Tama hindi? Yun. Pero ang Biblia wala sa uso. It does not go with the fashion of this world because from then up until now, the Bible is a relevant book. Hindi siya irrelevant. Noon hanggang ngayon, nagbago na ang mundo, but the Bible is still very relevant. Bakit? Dahil corrupt pa rin ang tao. And there is no government in this world that can really solve the solution of the corruptness of the human nature other than the Word of God. Ito lang ang solusyon, but isipin mo ilan ang law ang ini-act ng mga Congress, mga Senate sa buong mundo, and it's not making the world a better place to live. Di ba? Why? Because it does not address the root cause of the problem. Ano yung root cause ng problem? May fallen nature ang tao Malakas ang tawag ng laman. Sa millennium nga, si Kristo na yung namumuno May mga rebellion pa Di ba?
Kaya nga ang rulership ni Kristo, hindi naman malambot eh. Alam mo kung ano yung rulership niya? Rod of iron. That is a description of a benevolent, theocratic dictatorship. Ganun yun. It's a benevolent rulership na medyo may pagka-matigas. Maybe the word dictator is not appropriate, pero ganun. Matigas na rulership, hindi malamya. Mga kapatid, no po? And it's gonna be a law that will be implemented. For the law, for out of Zion will come out the law of God. Sabi ng Isaiah chapter 2. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen, at yan po yung ating goal. Things which are not seen are eternal. Yan ang goal ng bawat mananampalataya. Beauty fades. Tama? You agree with me? Fame fades. Kahit ang wealth, maaring yung ninuno mo nagpayaman, namana mo yung kayamanan ng ninuno mo. But for how many generations will it last? Kung puntahan niyo yung mga buhay ng founder ng Coca-Cola, he became a millionaire and a billionaire, but the succeeding generation squandered it. Ang pamilya ng where did we go in North Carolina? Mga old rich yan, mga kapatid eh. Even the Rockefellers, di ba? Sila yung nakadiscover ng oil. Or not really nakadiscover, yumaman sila sa langis. Mga kapatid, no? Dahil sila yung isa sa mga tumulong na ang mga na-discover na oil sa Saudi Arabia ay ma-industrialize, mga kapatid. Ano? Tapos yung mga may yumaman sa railways. Pero yun, wala na sila ngayon. Di ba? Sino ngayon ang mga nandyan? Bill Gates. Di ba? They had their time. Brothers and sisters. So everything fades. Even Solomon's glory fade away. Tama? Amen po? Amen po ba tayo? So bakit kung tayo ay talagang matalino, bakit naman gusto natin na yung glory natin temporary lang? When God is offering a glory that is of eternal value. Ang kaluwalhatian na iniaalok ng Diyos sa atin eternal. So why do we settle for something less value, of less value? Tama hindi? Kung papipiliin ka ng dalawang bagay, siyempre pipiliin mo yung mas valuable. Tama hindi? Kung sa harapan mo may diamante at ginto, pipiliin mo yung diamante because diamond is more valuable than gold. So why would you choose something of less value? Yan ang dahilan kung bakit tinuturuan tayo. Pinapalitan yung ating mindset. Amen po. There is a renewing of the mind na sinabi ni Paul sa Romans 12. Kaya hindi tayo pwedeng lalago hanggat ang isip natin hindi napapalitan. Amen po. You may spend 10 years in church. Pero unless you allow God to renew your mind, hindi ka magkakaroon ng pagbabagong perspektibo, maiinggit ka pa rin sa mga kamag-anak mong mayayaman at titignan mo pa rin ang sarili mong kawawa dahil wala kang kwarta. Isip mo, kakawawa naman ako, sila ay ganun. Kasi hindi napalitan ng isip mo eh. Hindi ka naman taga rito eh. Bakit mo inihahambing yung buhay mo sa mga kamag-anak mo nagsiyaman? Di hayaan mo sila. Iba naman ang programa ng Diyos sa buhay mo eh. Amen! We are not supposed to compare our life to them. Di hayaan mo silang to gloat their wealth and their whatever it is, to flaunt whatever it is they have, because it is only for now.
what God has in store for you is not just for now. It is of eternal value, my friend. Let's i-drill natin yung, i-inculcate natin yung sa isip natin, kung pwedeng iukit natin yung sa isip natin. Because unless na mangyari yon sa isip natin, pag tumingin tayo sa mga kabarkada natin noong high school tayo, sa mga successful na mga tao, baka maawa ka sa sarili mo. Hindi naman ganun eh. At sa simbahan natin, hindi naman sukatan na porke mayaman ka, you're highly favored. Hindi po ganun. That's not the measuring rod. I salute people in the church that despite of their financial incapacity, na sa kanilang kahirapan, they never waver in their faith serving the Lord. Mas mataas ang aking paggalang sa mga taong ganon, kaysa sa mga taong binigyan na ng biyaya, hindi mo makita sa simbahan. What good is that? Di ba? Amen po. But there are people that are struggling financially, but they have an unwavering faith. You understand me, church? Amen po. Amen. Are you listening? All right. Dapat ganun yung mindset natin, mga kapatid. Because kaya nga sinasabi ko sa inyo, pag sumama kayo sa misyon sa akin, makikita ninyo mas maraming mahirap sa inyo. At hindi dahilan ng mahirap yung simbahan na payak na hindi kumikilos yung presensya ng Diyos. Last Sunday, nandun kami sa Cagayan de Oro. Napakapayak nung simbahan. Sira-sira yung ceiling. Pero umpisa pala na worship, mararamdaman mo na yung presensya ng Diyos eh. Iiyak ka na eh, because you can really feel the presence of God. Because of man's simplicity, yung kanilang mindset, mababa lang. You understand me, church? Kaya wala yan sa garbo. We may have this, pero kaya nga, binigyan na tayo ng ganito ng Panginoon, pagkatapos hindi pa tayo nagsusumikap. Amen po. Much is given, much is required. Remember that. Kaya, I never stop traveling dahil ayokong mag-relax. Pag nag-relax ako, matutulog ako spiritually. That's why I keep on traveling. I keep on making myself busy. Mga kapatid, why? Mahirap yung, dito, relax. Di ba, pupunta na lang ako, tatayo, everything is okay. But there is a danger in that. Amen? Amen po? May danger yan pag hindi nagbantay ang isang pastor na hayahay na dahil may established church na, no. I don't want to feel that way. I want to keep myself busy and available wherever the Lord leads me. I will go. Amen? My ministry is not confined in the four corners of this church. Kaya you have to understand kung ano ang ministry ng pastor ninyo. Amen po? Naintindihan ninyo, mga kapatid? Dahil kung nandun kayo sa mga pinupuntahan ko, makikita ninyo, lagi ko sinasabi paulit-ulit, para akong sirang plaka, how privileged you are. That's the truth. Hindi ko tinataas ang bangko ko. Yun ang totoo. At yun ang hindi alam ng marami sa mga membro natin dito. Kung gaano nila tayo talagang gustong laging nadadalaw sila. Kaya nga next year, isang buwan akong iikot sa Visayas, Mindanao. Ay iikutin ko lahat ng mga simbahan, nakausap ko na yung mga pastor. And they were really happy. Mga kapatid, Surigao, Bukidnon, Leyte, Samar, Siargao, all of these places. Baka kulangin na isang buwan eh. At yung kapatid natin sa Tagum, kaya bumili ng bagong van. Sabi niya, kaya ako nga binili itong bagong van, pastor eh. Para saan tayo dalhin ng Panginoon? Ready kami. O isipin niyo yan. Amen po? Do you understand me? Kaya hindi tayo pwede mapabanjing-banjing. Kayo ditong mga taga-Pampanga, kayong mga kapatid dito sa Angeles, konti lang yung ministry ninyo, hindi nyo pa magampanan. Amen? Kung meron kayong ministry, gampanan ninyo ng maigi. Hindi pwedeng yung, yan lang ang trabaho mo, pabanjing-banjing ka pa. Hindi pwede yun. Amen? Kailangan todo tayo. Kailangan lagi tayong on fire. Mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi pwedeng, revival ngayon, maya-maya konti, wala na naman. Revival ngayon, maya-maya konti, wala na yan. Ano ka ba? Pang-convention ka lang?
Pag wala ng convention, patay ka na rin. Hindi ganon. Amen? Hindi ganon. Wala yan sa sitwasyon. If you're on fire with the Lord. Whether there is a convention or not, whether it's Sunday morning or Wednesday night, is the same God we are serving. Amen! Tao lang ang ibang pag-iisip, pero ang Diyos hindi nagbabago ang kanyang pag-iisip. Mga kapatid, ganyan tayo dapat mag-isip, hindi yung we are affected by our surroundings. No. Hindi ganon. Kaya dapat mature ang mentality natin. Marami ako pinupuntahan na simbahan, wala namang may ganito eh. But you can feel the presence of God. Napakapayak lang nung lugar na mga pinupuntahan namin. Oh, wala namang masyadong expertise sa maraming bagay, but hey, you can never discount and question the move of the Lord. Eh sinasabi ko sa inyo, kung gusto ninyo makita kung gaano kalaki ang ministry natin, sumama kayo. Meron nga kayong pang Starbucks ba't di kayo mag-ipon para sumama sa misyon? Para makita ninyo kung anong hinahanap ninyo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Mag-ipon kayo. Huwag ninyong sayangin yung mga pera ninyo. Ipunin ninyo, sumama kayo sa misyon para makita ninyo ang ministry. Amen. Hindi kung ano-ano yung pinagagastusan natin. Di mag-ipon tayo. Ano yun? 1 taon, sasama ko kay pastor. Pwede naman. Pwede bang hindi? Kung gusto talaga ninyo. Amen po? Para makita ninyo. Para lumawak ang perspective nyo. Para kayo nag-abroad, di ba? Yung mga tao nakakalabas ng Pilipinas, di ba? Pag alis nila, makikita nila yung kaibahan. Nandun sila sa ibang bansa. Uy, ganito pala ang mundo. Di ba? You have something to compare. Eh kung dito lang kayo, anong alam ninyo sa malawak na pagkilos ng Panginoon? Hindi nyo alam. Because your mind is only limited here. Do you understand me? Naintindihan ninyo ang ibig kong ipahatid sa inyo mga kapatid? Na kung gusto talaga nating lumago, lumalim at lumawak sa pananampalataya, maraming paraan. Dahil marami ring paraan para pabagsakin ng mga believer ngayon. Diyos ko po. Ang daming tool ng demonyo para pabagsakin kayo. Spiritually, entertainment, social media. Amen. Kung ano-anong mga friends ninyong hindi spiritual, pwede kayong pabagsakin yan, mga kapatid. Di ba? Amen po? Pagkatapos ang ating service, Wednesday, Sunday lang. Ay, nako. Tapos yung iba mag-absent pa. So, do you expect them to really grow? I don't think so. See? Merong preaching doon yung pastor. Ang ganda-ganda ng preaching niya. Napakasimple, but it was so beautiful. Hindi man siya sumisigaw Yung pastor sa Cebu na pinuntahan namin. He talks about the camel. Sabi niya, alam mo ba yung camel, umiinom yun 100 liters na tubig. Bakit? Kasi ang disenyo ng camel, maglalakbay siya sa disyerto. And he can travel for long miles not needing to refill himself for water. Tubig. O isipin mo kung ilang camel yung pinainom ni Rebecca. Na wala namang bomba nun. Nakuha nyo yung kwento sa Genesis, di ba? Ilang kamelyo yung pinainom ni Rebecca ng tagwa 100 liters. Grabe yun, tama? At yun ang prayer ni Eliezer, yung servant ni Abraham, na pag sinabi ko na painumin niya yung aking kamelyo, sasabihin niya, hindi lang yung kamelyo mo, lahat ng kamelyo ninyo painumin ko. And to water at give water to several camels na kailangan ng 100 liters, that's a big job for a woman. Amen po? Sabi niya, kailangan ng camel yun dahil mahaba yung paglalakbay niya. Sabi niya, kaya ang mga Kristiyano, kailangan din ng water ng salita ng Diyos. Dahil mahaba yung nilalakbay natin. Amen po? Kailangan kargadong-kargado ka ng tubig ng salita ng Diyos sa buhay mo. Sabi niya, ang camel, sabi niya, hindi katulad ng kabayo. Makita ninyo ang camel. Pag ang kabayo dumaan sa disyerto, bumabaon. Tama?
ang kanyang paa. Kasi ang paa ng kabayo makipot lang. Kaya bumabaon. Pero ang paa ng kamelyo malapad. Hindi siya bumabaon. Ang ganda. Kaya napapasigaw ako sa kanya. Amen! Kasi ang ganda-ganda ng kanyang presentation. But it was very simple. Ibig sabihin, ang kabayo hindi nakadesign sa desert. Ang kabayo, nakadesign sa ibang bagay. Kaya kailangan palagi may grass. Di ba? Tapos sabi niya, ang kamelyo, ang tanging hayop na kumakain ng cactus. Matinik yun Tama? Amen? Yung gilagid niya, merong capability to absorb the pain of the cactus. Kasi kakainin niya yun, matitinig siya, pero yun ang pagkain niya, yun lang ang kanyang nourishment sa desert. Tama? Amen po? So wala siyang choice but to eat it. You understand me? Sa salita ng Diyos, ganun din, merong mga tinik. Diba? Mga preaching na masasakit. Mga preaching na it will hurt your pride. Mga preaching it will hurt your ego. Mga preaching that will bring you to humility. Pero kailangan mong kainin yon sapagkat yon na makatutulong sa spiritual growth mo. Amen! Hallelujah! Ang ganda-ganda ng kanyang preaching, mga kapatid. Kaya sabi ko, Pastor, ang ganda ng preaching mo. Actually, wag na lang. Actually, yung kanyang sermon na yon, very, very simple. That he is just speaking in a moderate voice, but it was so profound and so meaningful, mga kapatid. Sabi niya, yung camel, meron siyang capability na ma-recognize yung kanyang boss. Lumuluhod yan di ba? Kasi pag hindi siya lumuhod, hindi makakasakay yung kanyang rider. Ang tangkad-tangkad niya, di ba? Kaya kailangan niyang lumuhod para masakyan siya ng kanyang rider. Ang kabayo hindi naman lumuluhod Madalang yun. Pero camel does that. Amen po? Kaya nga yung in-explain ko yung eye of the needle, ang meaning ng eye of the needle, sa Jerusalem, paggabi na, nakasara na yung main gate. Kung may dumarating na merchant, sarado na yung main gate, may tinatawag doon needle's eye. Yung needle's eye, yun yung entrance na saktong-sakto lang yung camel. Pero para makapasok yung camel, kailangan lumuhod yung camel. Para siya makapasok. Kaya kung darating siya, midnight na, sarado na yung main gate. Yun na lang ang pwede niyang pasukan. Amen? Yun ang ginamit na metaphor ng Panginoon na kung gusto mong pumasok sa kaharian ng Diyos, kailangan mo ng full humility. Di ka pwedeng papasok sa kaharian ng Diyos na may daladala kang sarili mong kung ano-ano. You understand me, church? Yun ang hindi nakuha nung rich young ruler. Mayaman siya Hindi niya magawang magpakumbaba. Amen po ba tayo? Amen. So, kailangan may eternal perspective tayo, mga kapatid. No? Meron tayong, ang pag-value natin sa gawain ng Panginoon, kakaiba. Ako, hindi ko tinataas yung mga taga-taguma. Yung dalawa dyan, may mga hardware yan Si Archie at saka si Rolly. Pero sila mag-asawa, pasama nga pamilya nila, iniwan nila yung hardware nila. Sabi ko, okay lang sa inyo. Pastor, sabi niya, may mga katiwala naman kami dyan. Ganun sila ka-confident. Of course, maya-maya may tumatawag. Pero kaya nilang gawin yun. They can leave their business behind for 2 weeks. Grabe 2 weeks. And then they join. Sabi niya iba kasi pastor, sabi ni Archie, bago kami binigyan ng Panginoon ng hardware, kwento ni Mrs., kwento pala ng Mrs. niya kay Jojo, noon palang umalis sila kila Sister Grace, akala nila yung kausap nilang kaibigan nila ay magpapahiram na ng pera, kaso hindi natuloy. So talaga raw nanalangin yung kapatid natin na yon at umiyak sa Panginoon. Pinangakuan siya, hindi naman tinuloy yung pangako. Nakaalis na sila dun sa kila Sister Grace, kila Brother Nestor. So, nahiya naman silang bumalik na. So nanalangin, sabi nila, Lord, pag binigyan mo kami ng negosyo, itong negosyong ito hindi lang amin.
Kung ano man ang pagpapalang ibibigay mo sa amin, gagamitin namin ito para sa iyong gawain. Which I have seen over the period of time, mga kapatid. Pag may mga gawain tayo dito sa convention, tumutulong yung mga yan. Silently, they donate money of big amount. Sabi ko, diretso na lang ninyo kay either kay Matt or kay Sister Bebot. Kahit nung tinatayo itong church natin, they send, mga kapatid. So nakita ko na talagang hindi sila nagbibiro. Kaya nga, it's their joy na sumama sa ministry. Actually, dapat kasama sa Norway yung mga yan na deny lang. Sabi ko, next year ako nang bahala. Ako nang mag-aayos sa mga papel nyo. Hindi ko kasi ako lang hindi ko sila natulungan na ayusin yung papel nila. But anyway, that's beside the point. Pero ganun yung desire nila, mga kapatid. No, and I am so thankful na may mga ganyan tao. The reason why I'm saying this is because I believe na kung itataas natin yung faith natin, we should worry less and believe more. Worry less and believe more. Pwede ka bang pabayaan ng Panginoon kung sincero kang naglilingkod sa Panginoon? Pero kung ang inuuna mo carnality, ang inuuna mo yung laman mo, tapos nag-expect ang pagpalain ng Diyos, hindi mangyayari yun. Amen? Pero pag inuna mo ang Panginoong Diyos, God is a rewarder. Maliwanag yan. Kaya nga ang sinasabi ko, ang questionin natin hindi yung katapatan ng Diyos. Unquestionable na yan Huwag mong kukwestiyonin ng Diyos sa kanyang katapatan. Tapat siya kahit ikaw hindi. Or tayo hindi. Never yan mako-question. Because God is always faithful, mga kapatid. Payagan ninyong humaba yung mensahe ko because I'm not here this Sunday. Alright. Ano pa? Maliban sa you have an eternal perspective, you are totally depending on God. Mga kapatid, kaya magpapahintulot ang Panginoon ng mga situation that you cannot control and you are not supposed to be in control. Because if you can control everything, then you will never rely on God. Ang sabi ko nga, ang tao, he feels secure pag kontrolado niya lahat. Pero pag may mga uncertainty, nininervyos na. Di ba? That's the normal human reaction. Pero hindi dapat ganon, mga kapatid. So let's go to Jeremiah 17. Jeremiah 17. Jeremiah 17, verse 7 to 8. Blessed is the man who trusts in the Lord. Tingnan mo? Amen? Mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon. Kaya hindi tayo dapat mawala ng tiwala sa Diyos. Whose hope is in the Lord. Ang kanyang pag-asa ay sa Panginoon, hindi sa tao. Tama? Salita ng Diyos yan, hindi pwedeng mabali, mga kapatid. Mapalad ang tao na nagtitiwala at ang kanyang pagtitiwala hindi nakabase dahil naiintindihan niya ang kilos ng Diyos sa buhay niya. Kahit hindi niya maintindihan, kahit hindi niya maipaliwanag, mga kapatid, he keeps trusting the Lord. Abraham, when asked, offer your son, hindi niya naintindihan yun. Lord, I waited for several years and then you are asking my son again. Amen? What's the logic of this? Why are you asking my son when you already gave it to us? But he trusts the Lord. Do you trust the Lord? I hope so. Because is He worth trusting? Katiwa-tiwala ba itong Diyos na ito? Meron ba siyang pruweba na pwede siyang pagkatiwalaan? Of course. Definitely. Kung magba-background check tayo sa Diyos na ito, katiwa-tiwala talaga ang Diyos. Mga kapatid. Hallelujah. Whose hope is in the Lord. Ang pag-asa niya ay nasa Panginoon. Di ba, mga kapatid? Whose hope is in the Lord. Hindi tayo
dapat datnan ng espiritu ng pagkatakot. Dahil ang pag-asa natin sa Panginoon, kahit nagkakagulo na sa paligid natin, our hope is in God. Our hope is in the Lord. Amen po? Ang pag-asa natin ay sa Panginoon. Saan siya maitutulad? For he shall be like a tree planted by the waters, continually nourished. A person whose trust and hope is in the Lord will continually be nourished. He will not experience a dry spell. Hindi yan magiging dry, nakatayo sa malapit sa ilog. Paano madadry? When he is always being nourished. Kaya sa lumang tipan, when people of God looks for a land, mga kapatid, they always look kung malapit ba sa ilog yan. Dahil kung meron silang mga herd, may mga cattle, may mga agricultural products sila, they need water. Tama? Mga kapatid. Kaya yung Egypt, yan ay nag-boom because of the Nile River. Ang Nile River in ancient time hanggang ngayon nandyan. Punta kayo ng Egypt, andyan pa yung ang Nile hanggang ngayon. Yung Tigris hanggang ngayon nandyan. Di ba? Pag binasa mo sa Garden of Eden, yung 4 horns ng Eden, the Tigris, the Euphrates, hanggang ngayon nandyan yan. Mga kapatid, why? Because it helps nourish and provide sustenance to the people. Mga kapatid, at yun daw ang magiging ikaw pag ang pag-asa mo ay sa Panginoon. At ang tiwala mo ay sa Panginoon. Hindi sa sarili mo. Your reliance is in God or your reliance is in God. So ang isang mature na Kristiyano, hindi yan yung pag hindi mo tinulungan, nagtatampo na. Hindi. Matulungan ka o hindi, it's okay. Amen? Ayoko na sa church na yan kasi hindi naman nila ako tinutulungan. Then, sa tao ang iyong dependency. Tama? Hindi sa Diyos. Mga kapatid. Hallelujah. And therefore, whether somebody help you or not, that's not gonna be a reason that you will leave the church. Or you will not continue serving the Lord because hindi lang naibigay ang gusto mo. Hindi ganon, mga kapatid. Ang pinag-uusapan natin dito, characteristics of a mature Christian. He understands this walk. That's the most important thing. And he has an eternal perspective and he is totally dependent on the Lord. Anong sabi ni David? Mga kapatid, hallelujah. In Psalms 121, Psalms 121 verse 1. I lift up my eyes to the hills. Hindi sinabing I lift up my eyes to the people. I lift up my eyes to the hills. It is an ascending perspective, not descending. Pagka ang perspective mo ay looking on the hills, you are elevating your perspective. Tama? Amen po? Hindi pa baba, kung hindi pa ganun, pataas. I lift up my eyes to the hills. From whence comes my help? Nakatira ba sa bundok ang Diyos? Hindi po. Bakit hills? Dahil ang mga tagalumang tipan, they are used of God revealing Himself in the mountain. Tama? Ganon ang revelation ng Diyos palaging sa bundok. Mga kapatid, kaya ito ay isang figure of speech ang gustong sabihin ni David, hindi dahil ang Diyos nakatira sa bundok. Pero God always reveal Himself in the mountain. Ganon ang Diyos. My help comes from the Lord. Ang tulong ko, ang sumasaklolo sa akin galing sa Panginoon. And what kind of Lord is this? The maker of heaven and earth. O di kayang-kaya. Tama? The maker of heaven and earth. That's where my help comes from. Diba? Ang gobyerno, lagi tayong bibiguin eh. Pero ang Diyos, hindi. Hindi niya tayo bibiguin. Walang kabiguan sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ako po ang advice ko sa bawat isa, kung nararamdaman mo nanghihina ka na,
Huwag kang pumunta sa mas mahina pa sa'yo. Mag-solo ka muna. Manalangin ka, lumuhod ka. Basahin mo yung Biblia mo, humingi ka ng lakas sa Panginoon. Dahil kung yung pupuntahan mong brother or sister, mas mahina pa sa'yo, parehas na lang kayo magpapahinaan. Amen? Ang puntahan mo, ang Panginoon, yan ang unang-una mong puntahan. Don't seek first any comfort from any human being. Seek the comfort from God. Luhod, umiyak ka sa Panginoon sapagkat kung mayroong tunay na makauunawa sa iyo ang Diyos. He will not allow your foot to be moved. What a promise! Tama? Ang ganda-ganda nung chapter na ito, mga kapatid. This is one of my favorite chapter in the book of Psalms. Di ba, kung nangihina ka, basahin mong buo yan. Ewan ko lang kung hindi ka lumakas. Ha? He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi siya inaantok. He who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. God never gets tired. He is always busy working. Amen. Ang ganda-gandang pangako ito ng Panginoon. The Lord is your keeper. Tagapag-ingat sa atin ng Panginoong Diyos. The Lord is your shade. No, yung shade, hindi naman literal na umbrella yan eh. Protection from heated persecution or sufferings. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. Mga kapatid, hindi literal yan. It's a metaphor. Ang araw ay naglalarawan, yung init ng araw, naglalarawan ng heated na pag-uusig, kahirapan. No? Pag mainit ang araw, you feel so uncomfortable. Sa gabi naman, mga kapatid, are thieves and robbers and dangers. So in both conditions of weather, the day or night, there are dangers. Pero mayroon kang protection coming from the Almighty God. The Lord shall preserve you from all evil. Kaya bang ibigay ng gobyerno yan? From all evil. Limited eh. Pero ang Diyos unlimited. He shall preserve your soul. Hindi lang pala yung katawan mo, pati kaluluwa mo. He will preserve it. The Lord shall preserve your going out and your coming in. Kaya sa Israel, meron silang tradition, doon sa pintuan nila, meron silang nilalagay na ginagano nila, tapos nananalangin sila. Because when they go out, no, they need the protection of God, and then when they come in, they will also touch that to say that they had been preserved by God every day. Amen. Dahil hindi mo alam kung makakauwi ka pa pag lumabas ka ng bahay mo. Tama? The Lord will preserve you. So, alisin natin yung pangamba at takot. Yan ang gustong-gusto ni Lucifer eh. Di ba? I would advise you to always meditate on Psalm 121. Ang ganda-gandang talata ito, mga kapatid. If you feel weak, kung kayo na dinadatnang kayo ng kahinaan, ng kalumbayan, o kung ano man yan, read and keep reading Psalms 121. It's a beautiful chapter. Dahil ang naka-experience nito was a king of Israel na nakaranas ng pag-iingat ng Panginoon sa kanyang mga kaaway. Your soul shall preserve your going out and your coming in from this time forth, even forevermore. Amen po? From this time forth, forevermore. Ibig sabihin, kung ikaw ay nabubuhay, hindi yan matatapos. While you are alive, mga kapatid, while you are alive, you can be assured of the protection of God. Diba? Amen po. Hallelujah. Yan ang ating mararanasan sa ating Panginoon. Are you not happy that you have that assurance from God? Hello? Are you not happy that you have an assurance, that kind of an assurance from God? Hindi ba tayo masaya? Kaya bang ibigay ng tao yan? Hindi. Ang Diyos lang ang pwede magbigay niyan, mga kapatid. Diba? Kaya,
ang sabi ni David, your word is a light unto my feet and a lamp unto my path. Bakit niya sinabi yung light unto my feet? Dahil yung paa natin brings us to one destination to the other. And we need the light of God to guide us, to serve as our compass para hindi maligaw yung ilalakad ng ating mga paa. Your word is a light unto my feet and a lamp. Kailangan mo ng lamp. Di ba madilim yung dinadaanan nating mga daan dyan? Kung walang headlight yung mga sasakyan natin, di nakabunggo na tayo o nabunggo na tayo. Therefore, we need the light of God's Word. Mga kapatid, para tayo'y gabayan, proteksyonan tayo, hindi tayo ma-stumble in the dark. Alam niyo pag brown out, kahit kandila lang, you appreciate. Tama? Even a candle is most appreciated pagka may ilaw, pagka brown out. Sabi ko nga sa mga taga-Camiguin o sa mga taga-Kabadbaran, when it is black, pitch dark, you cannot appreciate what's in front of you. Tama? Kahit maganda yung bahay mo, hindi mo ma-appreciate because it's dark. Kahit maganda pa yung asawa mo, hindi mo ma-appreciate dahil dark Tama? Amen po. When it's totally dark, you cannot appreciate anything because your eyes can only see darkness or blackness when it's pitch dark. And therefore, when it's totally dark, a single light is a big help for us not to stumble sa mga paglakad natin sa bahay natin, or you're gonna pick something out in your house, or you're gonna do something in your house. You need light. Light is very important. Therefore, yan ang unang sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 1. Let there be light. Amen. Paano na lang kung ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi na po naliliwanagan ng salita ng Diyos? Ano na yun? What kind of a Christian is that? Na ang kanyang buhay hindi na naliliwanagan ng salita ng Diyos. What kind of life is he walking into? It's darkness. Kung hindi ka na ginagabay ng liwanag ng Diyos, there is something that comes in. That's darkness. Tama? Kaya pag pinakinggan mo yung conversation ng isang brother or sister that had never been in church for quite some time, iba yung kanyang mga reasoning Di ba? He will justify his absence. Well, I'm not going to argue with anyone. But you can justify your absence or your being out of the presence of God all you want. And you can justify yourself in the sight of men, but not in the sight of God. Hindi po pwede sa harapan ng Diyos. No? Kaya, the reason why I am saying you this, because mga kapatid, let's stop acting like babies. Amen? Amen po. Kahit lang ikaw bilang nanay, tatay, mapapagod ka kung yung anak mo nag-aasal bata. Nakakapagod yun. Dahil gusto mo na siyang makatulong. Di ba? Amen? Isipin mo yung bata na pwede nang may maitulong, wala siyang tinutulong dahil gusto laging binibitbit. Gusto niya laging binibaby. How can that child be an asset when he's always what? Asking attention from mom and dad. How can mom and dad work when that child always seeks attention? Tama? Amen? Hindi makapagtrabaho si mom at daddy dahil yung bata na yon, palagi niyang hinihingi yung attention at oras ng kanyang mga magulang. Siya na lang ang binibigyan ng atensyon. Hindi na makapagtrabaho yung nanay, ang tatay. Mga kapatid, ganon din yan sa church. The same principle. Kung ikaw ay isang believer
at attention seeker ka masyado, instead na sana tumutulong ka na sa paglago ng gawain ng Panginoon at ikaw ay nagdadala na ng mga kaluluwa, asset ka na sa ministry, naghihingi ka pa ng atensyon ng pastor mo. Nagseselos ka pa kapag yung pastor mo binibigyan ng atensyon yung mga baguhan. Hindi dapat ganon. Binigyan ka na ng atensyon, tapos ka na katuwang ka na. Tama? Hindi ka na kailangang bibibihin pa, binibitbit pa, na kailangan nga pang himas-himasin ng ganun. Tapos na yon. O di ba yung mga anak ninyo, pagka malalaki na yan, ayaw na nga magpahalik niyan eh. Mami naman, di na ako baby, no? Di ba ganon? Pero nung maliliit sila, gustong-gusto nila yon. Pero pag malaki na, niyayakap-yakap mo na, gumaganon-ganon na, ayaw na nila. Bakit? Because they feel na they are now a man. And therefore, it's a different way of attention, mga kapatid. Do you understand my point? It's all connected, mga kapatid. Kaya sa church, dapat ang iniisip natin, I've been here for quite some time, what can I do? What can I contribute? How can I be an asset? How can I help sa paglago ng gawain namin? Hindi yung I, me, and myself. I always seek the attention of the pastor. Hindi po ganun. Maraming nangangailangan ng oras natin. Next week nga tinawagan ako kanina, mga taga-ibang denomination. Pastor, wala po kaming makitang venue sa gusto naming matuto sa'yo ng eschatology. Pwede bang Zoom na lang daw po? O sige, game. O Tuesday next week. These are from different denomination. Kasi sabi niya, Pastor, itong kaibigan ko, sabi niya, from our church, nagtatanong about eschatology. Eschatology means end time or prophetic teaching. Wala akong maiisip na pastor dito sa Pampanga na pwede magturo niyan, ikaw lang. Kaya pag ito po ay pinost ko, siguradong marami pong gustong sumama. Baka pati yung mga kaibigan naming pastor. So hey, I did not ask for that. They are the ones seeking it. Kaya binigay ko kanina yung Zoom link natin, mga kapatid, para sila ay maka-benefit. So, yan ang trabaho natin. Hindi lang ang trabaho ko sa inyo. I have a big obligation, mga kapatid. And I hope really our people can understand the gravity of the responsibility laid upon my shoulder, mga kapatid. Amen po? Amen? Sabi nga ni Pastor Bentayin siya nagsabi nun, doon sa convention. Kung si Pastor Elivera ay pang-international, yun ang trabaho niya Hindi naman lahat nabigyan ng ganyang obligasyon. Amen po? Kaya this Sunday, pupunta kami ng Pangasinan dahil iniimbita kami sa 43rd anniversary ng church ni Pastor Ian, dahil tayo po ang ginamit ng Diyos na magamit na nag-share ng end-time message sa tatay niya, kay Pastor Fidel. Yung tatay niya impaired na po, kaya siya nag-take over. Sabi niya, Pastor, hindi pwedeng wala kayo. Kasi gumawa na nga sila ng magazine to chronicle yung nangyayari. Andito po kayo sa history ng church namin. Sana nga po buhay pa si Pastor Villagonza para ma-honor din namin Dahil gusto po namin i-recognize ang contribution ninyo sa ministry namin dito sa Pangasinan. Paano ko matatanggihan yon, mga kapatid, kahit absent na ako ng 3 linggo? Kaya tinagalan ko yung preaching ngayon kasi bumabawi ako kahit medyo pagod pa dahil wala ako sa Sunday. Ayoko namang hindi ako makapagpakain sa inyo, mga kapatid. Amen po? So sana po ay ito pong sinasabi ko sa inyo ay gusto ko lang gisingin at pukawin at kung ito'y marinig pa ng iba na ang ministry ng Angeles ay napakalaki po. Yan po ang ibinigay na obligasyon ng Diyos sa atin. Malaki po ang ministry natin. Kaya marami pong galit sa atin Alam nyo ba yon? Maraming naiinggit, marami ring galit. Yan po yung narinig ko mismo sa mga taga Cagayan de Oro Pastor, may pumunta dito, sinaway nga namin Hindi ko naman sinabing gawin nila yon kasi po, ginaganon kayo Ba't di mo ako kausapin si Pastor Elivera? Ginaganon namin sila. Tignan ninyo yan.
Ipinagtatanggol nila tayo kahit ngayon lang nila tayo nakakasama. Amen? Kasi may nakikita sila sa ministry natin, mga kapatid. Hindi naman sa ano paman. Ha? Meron sila nakikita. O yung mismong anak ni Pastor Ramoso, pagkatapos ng sharing, kahit marinig ito ng iba, ito naman hindi malisyosong pagsasabi. Siya mismo nagsabi. Pastor June, sabi niya, siya ang pumalit sa tatay niya. Sa Kabadbaran, Pastor June, kung pag may mga tanong ba ako sa Bible, pwede ba akong direktang tumawag sa'yo? Habay, sabi ko, the line is always open. It's my privilege to serve you. Ay, salamat, sabi niya. Amen. Pagkatapos yung iba nating membro dito, di pa nag-a-attend. Di ba? Hindi ko naman kayo pinapakain ng canned goods, Yan ang paniwala ko. Amen? Palagay ko naman, masarap yung pinapakain ng inyong abang lingkod, mga kapatid. At kayo'y lumalago. Sana po, ating maipamungkahi sa lahat na magsipag na tayo. Konti na lang yung panahon Amen? At ang talagang buhay naman natin paglilingkod. Wala naman tayong ibang buhay. Wala tayong ibang kagalakan kung hindi ang maglingkod sa Diyos. Yan ang kagalakan natin. Yan ang buhay natin. Yan ang kasiyahan natin, mga kapatid. Walang iba. Kaya salamat po sa bawat isa, na nag-ukol ng panahon ngayong gabi. At pagpalain po kayo ng Diyos at nawa po'y nakinabang kayo sa ating pinag-usapan. Tayo pong lahat ay magsitayo at palakpakan natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, Ama naming banal, salamat po sa bawat isa. Salamat po na palagi po ninyo kaming pinakakain ng inyong masaganang salita. O Diyos, hindi ka man nagkulang sa amin Magmula nang kami naging tao hanggang ngayon, kami po'y tumatamasa ng inyong masaganang biyaya. Panginoon, wala naman kaming maigaganti. Hindi mo naman kailangan ng kayamanan, napakayaman mo na Kung hindi ang aming buhay ay aming maisauli sa iyo. Anyway, hindi naman ito amin, hiram din. Kaya kami po'y nagsosoli lang ng mga bagay na ipinagkatiwala mo sa amin. Nawa wag naming gugulin ang hiram na buhay, hiram na oras, hiram na panahon, hiram na kung ano man ang nasa aming kamay, na amin pa itong ipagdamot sa pinanggalingan nito. Nawa kung sino makarinig pa nito, Diyos, ay katukin mo ang kanilang mga puso. Hindi na ito yung panahon kami nagpapatumpik-tumpik sa pananampalataya. Wala na po. Ito na yung panahon na kami ay lalago, magmamature at magiging kapaki-pakinabang sa pagpapalaganap ng iyong pagliligtas sa tao. Sapagkat Lord, kailan mo kami pinagkulang? Wala kaming pwedeng maipintas kailanman sa bahagi ng buhay namin na kami po'y pinagkulang nyo. Saan ba kami lahat nag-umpisa? Wala naman. Pero iniangat mo ang buhay namin. Nakaranas kami ng promotion. Nakaranas kami ng prosperity. Kahit papaano sa buhay namin. Panginoong Diyos. At hindi lang yan. Paano namin matatawaran ang buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa amin? Na kapag ang buhay na ito'y tumigil, meron kaming assurance ng life eternal. Hindi lahat meron yan. Hindi yan kayang bilhin ng mga politiko. Sa iyo lang yan pwedeng makuha, Panginoon, kahit napakarami nilang pera. Sapagkat ang ipinantubos para kami maligtas ay ang dugo ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya Ama, salamat po sa gabing ito. Naway patuloy na kumintil sa aming mga isipan ang inyong masaganang biyaya. Na wala kaming, ang buhay na ito, sabi nga ni Pablo, I am crucified with Christ. Ako'y naipako ng kasama ni Kristo at ang buhay na aking ibinubuhay ngayon ay aking ginagawa at binubuhay ko sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siya nang naghahari sa akin. Nawa ganun po kaming lahat, Panginoon. Sapagkat kami, Lord, ay bagamat nandito sa mundong ito, we're not part of this world. We are just passing through. Lord, we are all strangers and pilgrims of this world. Pagpalain mo ang aking mga kapatid. Alisin mo ang takot sa sino man nandito, Panginoon. Alisin mo ang pangamba.
Alisin mo ang anxiety. Palitan mo ng peace of mind. Hallelujah. Palitan mo ng assurance, Panginoon. Ay, sabi po ni Jeremiah, mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon at ang kanilang pag-asa'y nasa Panginoon. Ang sabi ni Haring David, itinaas ko ang aking mga mata sa bundok at doon ang aking saklolo'y masusumpungan. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Hindi natutulog at hindi niya ipahihintulot na kami ay mauga. Iniingatan kami't gabit araw, paano kaming mangangamba. Alisin mo ang alinlangan sa aming puso. Alisin mo ang pangamba, ang takot, Panginoon. At kami po ay magkaroon ng matatag at di nauugang pananampalataya. Siguro ang kailangan lang ay humakbang kami sa mga bagay na hindi pa namin nagagawa. Paano namin masusubukan ng aming pananampalataya matatag kung hindi po ito, Panginoon, ihahakbang namin. Kaya po, dalangin ko po, Diyos, na kaming lahat, Panginoon, ay lumakad at lumabas sa aming mga comfort zone para makita namin, maranasan namin ang supernatural na kilos ng Diyos sa buhay namin. Lord, mamilagrosong Diyos ka. Ikaw ang Diyos noon, ngayon magpakailanman. Ikaw ang Diyos na naghati ng dagat na pula, bumuhay ng mga patay. At ikaw rin ang Diyos naming pinaglilingkuran magpahanggang ngayon. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Hallelujah. Kaya mong gumawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Kaya Lord, alisin mo sa amin ang pagdududa. Alisin mo sa amin ang pagdadalawang isip. Palitan mo, Panginoon, ng unwavering faith that the God we serve is more than able to do exceedingly great things in our lives, Panginoon. Wala kaming dapat ikatakot. Wala kaming dapat ipangamba. Nakasandal kami sa pader. Nakasandal kami sa Diyos na may-ari ng langit at ng lupa. Kaya, Panginoon, purihin ka sa gabing ito. Itinataas namin ang iyong dakilang pangalan. At salamat sa iyong masaganang biyaya na iyo pong ipinararana sa aming lahat. Purihin ka at nawa iuwi mo ng mapayapa at may daladalang kagalakan ng bawat isa sa kanilang mga tahanan, bit-bit ang kagalakan at ang assurance na ikaw ay kasama namin palagi at hindi mo kami kailanpaman iiwanan. Sa iyo ang papurit kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon at dakilang tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat.